Tumitindi ang karera sa pagka-Senate President sa Senado dahil nadagdagan pa ang mga posibleng maging contender dito sa 20th Congress. At isa sa nililigawan na sumabak ay si Senadora Amy Marcos. Ayon naman sa presidential sister, hindi man siya ang mapili, itutuloy pa rin nila ang reforma sa Senado. At sa kabilang dako, kumbinsido naman ang ilang mga mambabata sa mataas na kapulungan ng Kongreso na mananatili ang kasulukuyang Pangulo ng Senado. Si Mean Corvera sa balita. Dumarami pa ang posibleng maging contender sa pagka-Senate President. Kinumpirma ni Senador Amy Marcos na kinausap siya ng ilang senador para sumabak sa Senate presidency race sa 28th Congress. Hindi pinangalanan ni Marcos ang mga kumausap sa kanya pero tumakbo siya sa katatapos na eleksyon bilang independent pero kaalyado ng Duterte Bloc. Kabilang sa Duterte Bloc sina Marcos, Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at si Senator-elect Rodante Marcoleta. Sabi ni Marcos, siya man o hindi ang maluklok na susunod na Senate President, magpapatupad siya ng reforma sa Senado, lalo na sa budgetary process. Nais na rin maging transparent ang Bicameral Conference Committee process kung saan umano isinisingit ang ilang kontrobersyal na mga proyekto. Bukod kay Marcos, nauna nang sinabi ni dating Senate President at Senator-elect Vicente Soto na kinausap siya ng mga kasamahan na muling sumabak sa Senate presidency race. Si Senator-elect Erwin Tulfo kinumpirmang nanghingi sa kanya ng meeting sina Escudero at Soto. Pero hindi niya pa raw nakakausap ang kapatid na si Senator Raffy Tulfo kaya hindi pa makabuo ng desisyon. Nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Cheese, nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. So, ikaw nga hanging. Kagabi nga nag-uusap kami ni Tol Raffy. May nilatag si Tol Raffy. And then nilatag ko rin yung isa. So, we have to decide from there on. Pero I still have to make my conclusion kung kailangan magkasundo kami. Pero si Senator Jinggoy Estrada kumpiyansang hindi matatanggal si Escudero sa pwesto. Normal anya na tuwing magbubukas ang bagong kongreso, maraming pangalan na lumulutang para sa pinakamataas na pwesto sa Senado. Pero hindi ito nasusunod, lalo na kung walang sapat na numero. Everything's still possible. We still have 1 month to talk about things, to negotiate. Ganyan naman talaga pagka malapit na magbukas ang bagong preso. I've been a witness to that. And everything is still fluid, but I'm confident that siguro Senate President Escudero will still retain his position as the Senate President. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.